Magandang gabi po sa lahat. Nagbabalik na naman po tayo at magandang gabi po Luzon, Visayas, Mindanao. Gusto ko lang i-share yung ating mga lumang barya ng Pilipinas na ating koleksyon. At andito sa ating mga harap yung ating mga barya naka-coin capsule. Apat na uri nito ay 5 uri ng 25 sentimo ng Pilipinas, guys. 25 sentimo, 6, 25 sentimo na apat 25 sentimo na apat na klase. Yung mga demonetized na po na hindi na natin ginagamit ay talagang napakatagal na, pero ito po ay nilagay natin sa mga coins capsule para sakaling pagdating ng panahon magkapresyo. Dito naman po ay presyo na lamang, maliliit pa kasi sa dami ng vintage na ginawa ng barya ng mga ito, mababa pa mga presyo nito. Ito may apat pala na piraso ako nito. Si Juan Luna, at nakalagay po dito ay 25 sentimo yung kanyang harap. Ayan po, Juan Luna, magandang ano na. At pag binaliktad po natin, makikita po naman natin yung 1971 na denominasyon niya. 1971 nakalagay po ay Republika ng Pilipinas. Ayan po, 3 piraso. Ayan po, 1971. Pangatlo po ay another 1968 po, yung isa na 25 sentimo na Juan Luna. Yung isa ay year 1968. Kita nyo po ba? Malinaw kasi naka-coin capsule po siya. Sumunod po na 25 sentimo ay yung Juan Luna rin po. Ayan po, 25 sentimo rin. Apat na uri ito ng 25 sentimo ni Juan Luna. Ayan po sa harap po, Juan Luna po, 25 sentimo, Republika ng Pilipinas, nakalagay po dito sa kanyang At pag binaliktad natin, ginawa siya ng 1977. Ito po ay 1949 to 1947 po. Ang nakasulat naman po ang bagong lipunan series, EBL po kung tawagin. EBL naman na to. 1971, ito po. Talagang iba na yung kanyang portrait. Talagang napakakintab naman Ginawa yata itong Aras. 1982 po. 1982 po. Ayan po, 1982. Ito namang isa. At nakalagay din ay ang bagong lipunan series po. 1982 ang tinanguso niya, nakasimangot. Pangatlo po, ganun pa rin po, Juan Luna. Pagbaliktad natin, 1981 naman. So 1981 siya. Pangatlo po, pang-apat ay 1981 din. Apat na klase ng 25 sentimo. Ito po yun, apat na klase po. Apat na klase. Ayan. Ito po, year 1979. Ito po, ang ganda. Kintab nito Kintab po. Year 1980. Sumunod po, kung anong year, 1978 na year. Pero magaganda pa. Talagang kumikinang. Year 1977 again. Ito po yung aking mga koleksyon po sa loob ng 1 year. 1982.
1980, and then 1981. Sumunod ay 1982. Yan lang po ang kanyang coins. Ilang piraso? Ilang piraso? 2, 4, 6, 8, 10, 12. Dito naman tayo sa another 25 centimo po na ibang variation naman po. Iba na namang ano. Ito po yung kulay dilaw po na 25 centimo. Ito po dilaw. 25 centimo, 1 luna. Kung sikat na sikat to noon eh. Ang tinatawag dito dati pag tinalikod dyan ay paru-paro. Ayan. Ayan po, paru-paro po. Ayan, 25 centimo, paru-paro. Year 1990 po, maganda pang klase. Year 1985. Ito, nagba-brown na. Ito, silver. 1990. Silver siya, guys. Ayan. Hindi siya dilaw. Bakit ang kaganito? I-comment nyo nga dyan kung mayroon din kayong ganito, nag-silver na. Ayan po. Oh, silver. Ito po ay year 1990 again. Ito po ay mga collection lang natin at sinishare lang ho natin para malaman natin kung yung apat na variation ng 25 centimo. Ito naman po, puno yata pagkikipagdigma nito 1983. Ito po, maganda. 1990. Pag binaligtad po, ang ganda. Magaganda pong coins, magaganda pong klase po ito. 1990, kaso nga lang same year yata ito. Mga magaganda. 1983. Ayan na naman siya, nagba-violet siya. Year 1984. Year 1990. Year 1985. Kita nyo po ba? Year 1990. Gandang klase. Again. Year 1990. At year 1990. Puros year. 1990 po. And then year 1990 again. 1984. 1990. 1990. 1990. 1990. Kikita nyo doon sa mga vlog ko po ay talaga namang puros old coins po yung ating binabanatan kasi may hilig tayo sa barya po ng mga sinauna, yung aking mga kinukulek. Doon ho tayo masaya, kaya ito po yung ating kinailegang bisyo, mangoleksyon ng ating mga barya ng Pilipinas. Ito po yung binagkuno uli kanina na na 25 centimo rin na babae. Meron pa pala ako nakalagay sa coins capsule po. Ayan po, magaganda. 1964. Piling-pili. Ayan, ganda. 1964, 1. Yung mga nakalagay rito sa capsule, sigurado makaganda na po ito. Ay, talagang pinilian na yung mga ilalagay sa capsule. 1966 po. Talagang makikita nyo po, talagang napakaganda pa kanyang mga details. Ayan po, magaganda pa talaga kahit zoom natin. 1966 po, talagang magaganda. Ayan po, year 1966 again. Ayan po, kumikinang. Kumikinang po siya. Ayan, kumikinang. Parang piyo. Parang iyo. Ibig sabihin dito siguro uncirculated o almost uncirculated na ito. Mga ganitong klase ng old coins. Ayan po. Ayan din, ganin din.
Then 1964 din, ganun din. Ayan po, talagang kintab. Makikita nyo na po kung gaano kakintab. Year 1962 po. Ayan. Ito naman ay medyo maano na ang kanyang ang clean lang po. Ayan. And then ito naman po ay year 1962 rin. Sumunod po ay year 1958. Ito po, doon sa aking vlog na nauna, may year 1958 isa. So, dalawa na yung aking year na 1958 na 25 centavos. Ayan po, 25 centavos, year 1958. Sumunod po ay year 1964. Again, 1964 po. Mga numismatic ng Pilipinas, mga kolektor, talagang mga ganito hilig natin kasi yung mga lumang barya, kaya ang inuna ko muna mga kinokolekt yung mga old coins. At sa tagal-tagal siguro natin pagbablog, yung aking mga old coins ay mauubos din sa aking mga pagbablog na mga nakakapsul. Pero meron naman tayong mga silver coins po. Ito po naman po ay copper nickel po. Nakita ko doon sa isang vlog na isang vlogger na ito po ay kakahalaga na daw na binibili niya ng almost 5k to 6k per piece. So ito boss, ito yung sinasabi mo na bibilin mo sa yung YouTube channel, doon sa yung vlog na bibilihin mo, copper nickel lang naman ito. Sinasabi mo bibilihin mo. Ito ipapakita ko sa iyo, baka mapanood mo ang aking video. Ito na yung sinasabi mo, 5 centavos copper nickel po, gawa po ng copper nickel. 5 centavos 1945. Again, ito maganda pa. Ayan, maganda pa to, maganda pa. 5 centavos again, year 1945. Pangalawa po ay year 1944. Dalawang klase lang yata ito, year 1944 at saka year 1945. Ayan po, ayan oh. Oh, ayan, year 1945. Nakalagay United States of America. At dito naman sa harap niya ay nakaupong lalaki. At nakalagay doon sa pinakababa niya po, ayan po, ayan, nakalagay Pilipinas 5 centavos. Ang gandang barya. Maganda naman talagang barya. Kasi nga talagang kahit maliit, maganda siya. Pagkatalikod niya talaga yung logo ng Amerika ang nakalagay. Logo po ng Amerika ang nakalagay, hindi po logo ng Pilipinas. Ayan po, pero sa harap po makikita nyo naman nakalagay dun sa nakaupong lalaki na Pilipinas ang nakasulat dun sa kanyang pahaan, 5 centavos po. Ayan po, 44. Ayan, dami niya. Yung vlogger na yan, sana mabili niya ako ito. At sinasabi niya per piece niya bibili nito. Kung ito naman ay totoo na bibilihin niya, magkakapera tayo kung sa tutusin. Kasi ito, marami. Siguro nasa 12 piraso ito. At mayroon pang, ang pagkakaalam ko, mayroon pa akong nakatago doon nito na nakalagay sa sa folder ko. Kasi nga, hinahalungkat ko kanina yung mga sinauna kong mga collection kasi nilinis natin. At ito ang iba-vlog ko kasi nga nagsimula na nga tayo. Kaya nga sinasabi ko muna yung mga maliliit muna ang aki ko content na isi-share na mayroon naman tayong mga kahit papano na mga coins. Ayan po, mga 5 centavos po yan. Copper nickel po ito, hindi po ito silver. Bukod tangi lang po yan. At saka mayroon naman tayo
ng dominasyon ng 10. Ayan po, dalawa po yan, dalawang klase po yan, magkaiba po na same lang ang pangalan na 10. Ayan po, ayan, 10 centavos naman po ito, year 1963. Maliliit lang po na coins, babae rin po, at may hammer. Ayan po, 10 centavos po, pinakamaliliit na ito. Kaso nga lang, maganda pa yung kanyang details. Ayan po. Ang nakalagay naman dyan ay ayan, Central Bank of the Philippines. Central Bank of the Philippines. At pagdating dito ay 10 centavos. Ang nakalagay, yung year niya nasa paanan ng babae. Ayan po. Maganda pang klase. Yung isa, ito, ganun din, year 1960. Ito naman po ay year 1966. Parehas lang. Ito po ay year 1966. Sumunod naman po ay year 1966 again. So, ilang piraso? 5 piraso lang po yung aking 10 centavos. Ito naman yung kanyang kaparehas na 10 centavos din. Pero magkaiba po yung kanilang composition. Ito naman po ay silver coins. Kahit maliit po, silver coins po ito. Silver coins. Ayan po, silver coins po yan. 10 centavos, pag binaliktad, ay year 1944. Ayan po. Ito po ay silver po. Inuulit natin, silver po. Silver coins. 1944. Kaya yung kanilang pinagkaibahan. Brass kasi yun. Ito naman ay silver coins. Ayan. Silver coins po yan. Year 1945. Ayan po. Ang ganda pa. Year 1945. Silver coins po. Ito magandang klase kasi silver. Kahit maliliit po, silver naman. 1944. Sumunod naman po ay year 1945. Sumunod ulit ay year 1944. Sumunod ulit year 1944 again. 10 centavos po. Ayan, silver coins. Ayan po, maganda to magandang klase pa to Ayan po, maganda pa siya Ayan po, 45 din. Pag silver kasi magagandang tignan talaga. Ayan po Pero mayroon pa isa nito na 10 centavos yata na ginawa. 10 centavos, iba naman yung kanyang nasa likod, agila. Yung mga matataas naman ang presyo. May mga luminted kasi doon na ginawa. Silver naman din to, silver din yun. Pero yung kanong talaga malaki, agila talaga yung nasa likod. Talagang katulad ho nito. Ang nakalagay doon sa 10 centavos na iyon, ito po. Yan, ganyan po yung nakalagay na 10 centavos. Yung kanyang likod na makikita nyo, yun yung mga luminted po yung mga ginagawa doon. May mga 1903 yata o something, 1921, mga ganun, 1919. Kaya yung mga mahal na coins. Mayroon naman tayo rito, silver again. Ayan po, silver po, malaki pong silver. Ayan siya, silver. Pag binaliktad ho natin yan, basahin ho natin. Ayan. Ito to. Estados Unidos
Mexicanos. Ayan po, Estados Unidos Mexicanos, UN Piso, 1967. Silver coins. Ayan. Ayan. Silver coins. Pangit naman ng ilong nito. Ang laki. Oh. Silver coins po yan. Ito namang isang aking hawak na year na 1 peso Pilipinas. Ayan po, 1 peso po, 1 peso. Alter po ito. Hindi po ito yung kanyang original kasi ang nakalagay po doon sa original na 1906 po. Pag gano'n nyo talagang ito po ay peke. Pero talagang ginusto ko talaga magkaroon nito 1906 kasi nga wala nang gaanong makikita. Luminted kasi yun, ilang doon sa atin napapanood 10,000 copies lang yata yung kanilang ginawa nito. Kaya yung iba nito nagpapasadya, bumibili na lang sa mga online yung peke. Opo, magkano bili ko rito kahit peke ito? Binili ko yata ito something is 550. Opo, 550 po ang bili ko nito. Opo, kahit peke po, talagang inanuhan natin kasi baka pagdating ng araw mawalan tayo, biglang tumaas ang presyo kahit peke kasi 1906. At least kahit mabuo natin yung series nito, mamahal na series nito, magmula 1901 hanggang 19012S yata yung pagkakaalam ko. Opo, silver naman po yun. Mga silver coins. Andito naman to tayo sa mga naman yung ating mga mga damaged coins. Ito 25 centimo damaged coins po. Ayan po, damage. Mga excess po, excess metal. Ayan, ang daming excess metal niya. Pagdating sa likod, ayan, bura-burado ang mga metal niya. Pero maganda pang klase kasi naka-con folder po. Ayan, kinoins. Ayan, mga metal niya. Pagdating dito, tad-tad uri ng metal. Ayan, and then dito, ayan po ang kanyang tad-tad na excess metal po. Ayan, ayan, nakikita nyo po. Yan, kanyang metal. Ang kanyang taon naman na ginawa year 2018. Ito po kasi, itong year na ito rin ay year 2018. Ayan, tinabi ko ito kasi nga, ayan, kikita ho nyo ba? May cut siyang pabilog po. May cut siyang pabilog doon sa kanyang unang di ba? Mayroon siyang cut dito. Mayroon siyang sumunod na cut, nakikita nyo may sumunod cut na cut ulit, pabilog ulit dito sa pinakagitna. Ayan ayan, kitang kita nyo ba, may cut din na pabilog. Ayan siya pabilog siya na kinat. Talagang talagang pabilog siya na nakat, parang hiniwa, pabilog din siya ibig sabihin hindi gawa ng tao, talaga sa makina siguro kasi pabilog talaga siya. Tinamaan yung kanyang pangalawang dalawa to yung isa rin ganun pa rin po yung isa. Ayan, parehas po sila, nakat ng pabilog po doon sa pinaka niya. Ayan po. Ayan, dito naman sa likod wala namang pong problema. Nandyan yung cut mo, nandyan yung tatak ng BSP po. Tsaka ito po, doon sa napanood kong vlog, yung sinasabi niya na kanina na vlog na maghahanap siya ng ganito kasi excess na lang yun, nag-iisa yung kanyang 1 centimo. Ito po, mayroon tayong 1 centimo lapu-lapu po yung kanyang hinahanap. Tinaasan niya daw ang presyo. Huwag na natin banggatin ang kanyang pangalan kasi hindi daw siya makahanap nito. Magkano lang po pag umorder ka nito sa Lazada?
po sa Lazada, sa Shopee. Pwede mo nang i-ano doon to, umorder po. Opo, year 1992 ito. Puros mga biyo po ito. Ang circulated po ito. Ang gaganda. Ayan po. Kaya may nilagyan ko siya ng ano. Nilagyan ko siya ng foam. Kasi nga aluminum lang ito. Madaling masira. Pag yan po ay nababasa or ano man ang talsik ng ano at hindi mo inilagay sa sa folder na ganito, na ito ay nabibili sa Lazada, madadamage siya na madadamage pagkatagalan ng panahon. Kaya habang ano, nilagyan ko siya ng ano niya para hindi siya masira, kasi nga alam ko na masyado siyang sensitive kasi aluminum lang siya. Madali siyang madamage po, mano sa alikabok, hindi katulad na nakaganito siya. O ayan po, hindi na po siya maano. Ayan, kaya maganda pa siyang klase. Ito po yung kanyang hinahanap doon sa kanyang vlog. Pero in fairness po, marami siyang followers. In fairness, ang ginagawa nilang ganun, maganda, ang dami niyang followers. Kasi nga mamahal yung kanya sinasabi sa pagbibili ng mga ganitong barya. Aluminum lang po ito. At hanggang dito na lang po ang ating vlog sa gabing ito, at magandang gabi po sa lahat. At sana naman po maglalambing lang. Pa-subscribe naman sa ating channel sa YouTube. At dito na po tatapusin ang ating video. At magandang gabi po lahat sa ating mga kolektor. Bye bye.